So ito mga kabakal, after ilang buwan na naman, lilinisan na naman natin kasi makakapal na yung carbon sa ilalim, yung sa gilid dito kasi kumakapit yung mga carbon sa bandang ibaba. So ito kasi prefer ko dito threaded, ito yan, threaded yan, tapos threaded din ito kasi ito lumiliit yung mga butas dyan kapag tumagal, pati yun. Kaya kailangan ito madidetach at sundutin yun para bumalik yung dating size ng butas niya. Ito papakita ko sa inyo at babaklasin natin ito, lilinisan natin. Yan. Yun. Natanggal pa. Merong nakapagsabi na kapag ganito daw na threaded, sumisingaw daw dito sa may thread. Kasi kunyari bumibili ako, ipopost ko dyan yung mga chat niya, yung nag-inquire ako. Kasi tinatanong ko kung fix ba o threaded itong kanyang nozzle. Sabi niya, fix daw. Naka-fix daw kasi kapag ka-threaded, kapag tumagal daw sisingaw. Hindi naman sumisingaw, depende lang yon sa pag-install. Tsaka ang hirap kasi linisin pag naka-fix yung nozzle nyo. Ang hirap sundutin nito kasi lumiliit itong mga butas sa katagalan. Yan, mga yan. Pag nanigas yung carbon dyan na pumupunta dyan, liliit yan. Kaya pag katagalan, hihina na yung performance ng inyong nozzle. Kaya kayo mga kabakal, anong mas prefer nyo, fix o threaded na ganito? Comment lang kayo kung ano yung prefer nyo sa experience nyo, yung mga ginagamit yung kalan. So ito, kahit matagal ito, inaabot ng 2 buwan na hindi ko nalinisan, natatanggal pa naman, pero medyo mahigpit na lang konti, pero okay naman siya. Ayan kailangan na rin itong padaanan ng drill itong mga butas niya kasi medyo lumiit na Inabot siguro to ng kulang-kulang 2 buwan. Paglinis dito, agaring bakal lang, agariin nyo lang na ganyan para matanggal yung mga kumapit na carbon. Hindi lang ito linisan. Sa loob wala namang problema, dito lang sa labas. Ito okay pa naman Kailangan lang natin linisan. Paglilinis dito sa loob nito, anuin nyo lang ng lagare, ganyan lang kasi itong lagare na babalik ko, yan, ganyan lang para makuskus yung mga dumikit dyan sa plate. Ayan, madami din yung natanggal nating carbon ito mga kabakal, pait ang gagamitin ko pang linis dito. Ayan dami dumikit. Pero pwede. Ayan marami rin yung natanggal na carbon dyan Ang lilinisin naman natin ngayon ay itong, ayan, nalinis na natin yung loob alis na natin yung mga dumikit dyan sa gilid. Ayan kasi pag tumagal ito, mahihirapan kayong tanggalin, lalo kung hindi ganito pait ang pangtanggal nyo. Kaya hihirapan kayong nito. Kaya pag napabayaan nyo na to, kung taon na hindi nyo nililinisan, baka hindi nyo na matanggal yung nozzle nito. Yan dami na rin dumikit.
Oh. Ito tanggalin natin, o madali lang tanggalin ito kasi ano to, France coupling ito. So ito siya. Yan, ano lang yan. Meron niyang steel wall. Tapos may mga carbon na din dyan, oh, namuo. Yan, oh, may butas pa siya. Kaya lang medyo lumiit na din. Kailangan tanggalin natin itong mga carbon. Kahit flat screw lang pang tanggal nyo. Ano, may mga namuo na dyan, oh. Kaya kailangan talaga threaded dito sa bandang puno niya kasi dito mamumuo ang mga carbon. Pag napabayaan nyo, babarahan niya yung butas, hindi na magpapunction yung ano nyo, oil level overflow nyo. Mag-overflow na siya, pupunta na doon sa tubo ng blower. Ayan, oh. Oh, mga natanggal tayo. Kaya prefer ko dito sa may ano yung puno ng ano niya, ng oil overflow, kailangan threaded kasi dito namumuo yung carbon. Yan, kasi araw-araw ko ginagamit ito kaya alam ko. So ayan, oh, napapalakihan na natin ngayon yung butas kasi lumiit na din, eh. May nag-build up na doon ng mga carbon. So ayan, oh, lumaki na yung butas. Kanina maliit na yan, eh. Oh, ayan. Ayun, kailangan na susundot yun. Ano, iba pa yun. Yun yung butas nung supply ng oil. Ang napalaki natin, yun, yung butas ng oil overflow. Ayan, oh, lumaki na ulit kasi kanina nag build up na yung mga ano dito, carbon. Kaya ito medyo hindi na ayos gumana. So ang tatanggalin naman natin dito sa may supply ng oil, tubo ng supply ng oil naman, kasi nalinis na natin yung oil overflow. Kaya prefer ko talaga yung ganito, yung threaded, kasi lumiliit talaga katagalan. Tatanggal pa naman, oh. Yan, advantage lang kasi ng mga ganito na design, yung detachable ang tubo ng oil supply at yung oil overflow. So ayan, oh, namuurin ng carbon dyan, oh. Ayan, tingnan nyo, ang liit na nung butas. Kaya ang advantage talaga kapag kayong design ay madidetach dito sa supply ng oil para madali nyong linisan. E paano pag naka-fix? Ang hirap, kaya hirap magsundot. Kung susundutin nyo lang sa loob ng chamber, mahihirapan kayo. Ayan, oh. Ayan, yan ang aking personal use na design. Kailangan nadidetach kasi namumuo dito sa may butas. Kahit malaki pa yung butas niyan, kung taon naman ang aabutin at hindi naman nalilinisan, may problema. Liliit at liliit yan. Yan, oh, lumusot na, lumaki na naman. Hindi ko masyadong nilalakihan dito, eh, kasi nga na ano naman, natatanggal naman. Paano na yung hindi natatanggal? Yun ang disadvantage niyan. Mamumuo at mamumuo ang carbon dito. Paano nyo ngayon susundutin kung hindi naman natatanggal? Hindi naman sa paninira sa gawa ng iba, kaya lang yun ang katotohanan dito sa ating kalan. Yan, oh, oh.
Kanina hindi ito lumulusot, ngayon lumulusot na. Oh. Ganyan. Ganyan ang epekto ng mga butas. Mamumuo at mamumuo ang karbon. Kaya yung aking design, ginagawa kong detachable para madaling malinisan. Ayan o, lumaki na siya. Ang butas. O. So, safe na naman ito gamitin. Kahit abutin na naman ito ng 2 buwan, hindi pa yan magbabara. Kasi, nalilinisan siya. Ayan o. Hindi masyadong kita. Hindi ko man nilakihan yung butas. Nalilinisan ko naman siya. Okay. Ganun lang mga kabakal ang pag-design ng ating kalan. Gawin nating madaling linisan. Hindi lang para sa atin, kundi para na rin sa ating mga customer. Para magamit ng maayos kahit matagal. Madaling nalilinis. Dito naman sa ating na dito, kailangan sundutin din natin kasi may namumuo na rin dito ang carbon. Yan o. Oh. Namumuo na rin ang carbon dyan. Oh. Maaari nga tanggalin ito eh. Para maalis yung mga carbon nya. Yan. Yan. Sa tamang diskarte lang yan sa paggawa ng butas. Yan o. Kakarbon din kasi ito. Yan. Tapos pag napabayaan nyo tumagal, magbabara. Hindi na rin gagana. Kaya ganyan. Ganyan yung aking design ng kalan. Para nalilinis. Kasi kung nakafix dyan, lalo na dyan sa pinakapuno nya, dyan magbabara. Kasi dyan unang-una nabubuo ang carbon. So, okay. Lalo na pag matagal nyong ginagamit. So, pwede natin ibalik ating steel wool. Hindi masyadong mahigpit yung paglagay ko ng steel wool. Para nakakahinga siya. Ayan. Balik na natin. Yun nyo, sa 2 buwan madali pa rin tanggalin. Tumigas man, tatanggal pa rin. Ayan, hindi masyadong mahigpit pagkakalagay dyan. Para pag tinanggal nyo, madali lang. O, tingnan nyo, ang daming carbon doon. O. Ano lang naman ang ano dito, hangin. Pero meron mga carbon din eh, oh. May mga nabuo rin. Kaya kailangan din dito. Eh kung taon yan ang inabot, eh di ang dami din yan. Paano yung ngayon lilinisin? Oh, may carbon din. Hindi rin talaga natin alam na pati pala dito nagka-carbon din. May dugtong ng oil, pipe ng blower. Yan. Ganda na naman ang performance nito. Balik na natin. Ito yung tubo ng blower. Ayan. Ito naman yung tubo ng ating oil. Ganon mga kabakal yung design ko. Kaya advantage kasi kapag ka detachable na threaded yung tubo ng oil. Mas madaling maglinis. Ayan. Set na naman.
Simple lang, kaya lang ang advantage nito madaling linisin. Hindi man maporma yung itsura, pero sulit naman. So, okay. Yung ano pala, yung nozzle, papakita ko sa inyo kung paano linisin. Ito kasi, yung alambre na nabibili natin dyan sa hardware, papasok siya dito sa 2mm. Pero dito sa 1mm, sakto lang pala. Oh, sakto lang yung alambre na nabibili sa hardware. Oh, sakto lang siya. Oh, kaya pwede nyong pansundot. Papaano nyo ngayon susundutin ito kung nakafix naman yung nozzle nyo? Kaya yun ang hanapin nyo na nagbebenta ng kalan. Siguro nga mura, na nagbebenta na nga 1.2, 1.4, 1.5, pero nakafix ang nozzle ng karamihan. Papaano yun pagka matagal nyong ginamit? Ito 2mm ito, yun 1.5, apat ito. Yan, sundot-sundutin nyo lang. Papaano kung ilang buwan nyo nang gamit, napansin nyo humina na, paano nyo ngayon lilinisan? Ang sabi, pressure washer daw ang ginagamit. Papaano namang matatanggal ng pressure washer yan? Yung carbon dyan, kung matigas, pwede siguro ibabad mo. Kaya lang tagal mo siguro magdamag mong ibabad para lumambot yung carbon na dumikit dyan. Kaya ang advice ko mga kabakal, hanapin nyo yung mga nagbebenta na kahit simple lang ang frame, kahit kaano pa kaganda ang frame, kung nakafix naman yung nozzle o kaya hindi nyo naman matanggal, yun ang disadvantage. Pag matagal nyo nang ginagamit, hihina na yan, ipapa-repair nyo, doble gastos kayo. Kaya kahit dun sa nagbebenta na medyo may kamahalan, pero sulit naman, detachable ang nozzle, dun na lang kayo. Hindi ko naman sinisiraan yung mga nakafix ang nozzle na benta, kaya lang problema nyo na pagka tumagal hindi nyo matanggal yung nozzle, hirapan kayo maglinis. Ang repair nun, palit ng chamber, matrabaho, madodoble gastos kayo. Kaya maigi pa, hanapin nyo na lang yung mga natatanggal ang nozzle. Ayan, malinis na naman. So, balik na natin. Yan mga kabakal, ang advantage ng nozzle na detachable. Ayan.